Sa Pilipinas, YOLO ka dun. Ito puro mura eh. Huwag mo na i-beep yun. Gusto nga nila yun eh, diba? Nilalagnat na ako. Kaya... Hindi tayo matatapos. Ang ganda eh. Andun na ako sa damdamin ko. Damdamin ko. For tonight's video, meron tayong... Sorry! 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 Dami kong mga kakilala na grabe, pero po, nag-cheat pala dun sa... Hindi! Hindi, like general to. Ang daming OJ! Ang sakit sa ulo! Hi everyone! Welcome to another episode of Little Talks. So it's been a while and for tonight's video, meron tayong bagong kaibigan para sa ating guest ngayong gabi, si Ashlyn. Hey! I'm Ashlyn Mendoza. Hamilton represent. Candidate number 1, this is your question. Okay, sige, game na. Simulan natin, ano yung gusto mong i-share muna about you sa ating mga viewers. I'm an esthetician. Like, parang I'm doing facial, lashes, yung mga kaartehan ba sa mukha. Kung gusto mo maging cute-cute, ganon. Namulat ako sa, sa facial kasi nga yung in-law ko, may business silang ganon. Nag-ibang bansa na si mami, tapos yung in-law ko na daddy, parang engineer na. So, basically, yung naiwan sa amin, ng mga in-laws. So sa Pinas pa lang, yun na talaga yung ginagawa mo. And then dinala mo na lang dito sa Hamilton. Para sa'yo, ano yung difference nun? Yung ginagawa mo yung business na to dito, and then sa Pilipinas, ano yung difference? So doon, syempre, tinuruan ka lang ng pinasa lang sa'yo. Pero dito, syempre, kailangan mo talaga ng, diba, ng license, ng pag-aaral. Yun yung, syempre, bayad ka talaga, diba, ng pag-aaral. So, yun yung difference niya. Pero yun yung masasabi mo talaga sa sarili mo na gusto mo talagang gawin sa buhay mo. Oo, parang ako yun yung ko. Parang doon na ako. At saka luto. Doon ako masaya. Kahit minsan wala akong kikitain, ganyan. Pero masaya ako kasi ayun yung ginagawa ko. Parang feeling ko kasi pagka nag-iba ako ng like parang hindi na ako magluluto, hindi na ako maggagawa ng mga eyelash or facial. Parang made-depress ako. Ayoko na. Kasi sobrang mahalaga. Lalo na dito, sa Canada. Parang mental health mo muna kasi iisipin mo. Oo. So dun mo mapapatunayan talaga na masaya ka sa ginagawa mo kahit na alam mo na wala kang kinikita, wala kang in-earn. Minsan talaga may ganun, wala talaga. Sobrang importante yun kasi iba yung face ng life dito sa Canada at saka sa Pilipinas. Diba kapag ka minsan ka sa like parang comfort zone mo, parang nakakatakot. Lalo na sa work, parang pagka sa work kasi, dyan ka makakaisip ng mga, kung ba ito ginagawa? Diba? Mga ganun. Ganun talaga yung buhay. Like lalo na dito, diba? Lalo na dito sa Canada. Kahit kailangan mong gawin para makasurvive ka. Pero move tayo kasi ikaw ay mom of 3. Yes. 2 babae, isang baby boy. Sobrang sumuko sa pagsabi ng baby boy. Sobrang chill niya kanina, tapos nung nag-start kami mag-shoot, naging hyper siya bigla. Sobrang papansin niya lagi pagka may iba na akong ginagawa. Pero ilang taon na kayo ng husband mo? Like, nung mag-jowa pa kayo until now? Diba, 2010. So, basically, 15 years na kami magkasama. So, ano yung, for you, yung secret para magtagal yung relationship? Yung ganyan. Well, hindi naman lahat, like nakikita mo sa social media, totoo eh. Pero ako, hindi ako nagpo-post ng
asawa ko, ganyan, loyal to, hindi ganyan. Ay, hindi nga kita nakikita. Wala, hindi ako magpo-post ng hindi kami ganon, hindi rin siya ganon. Pero okay lang yun, hindi talaga lahat ma-post about sa love life. Oo, hindi. Kasi ang ano namin, private na yon. Yun yung hindi mo ipopost, Oh, yeah. diba? Kung magiging friend mo ako sa Instagram, ang hilig ko, mapopost ko lahat. Pero yung mga relasyon na yan yung mga dapat, sa inyo lang ba? Parang ganun. Ngayon ko lang na-realize, kasi parang pagbalikan ko yung mga story mo, hindi ka nga masyado ma-post sa love life. Hindi, gaganyanin ko ba yung asawa ko, diba? Yeah. Siyempre, nag-aaway din kami. Every time na mag-aaway kami, pero saan ba kami nagsimula? Parang gano'n. Parang doon ako binabalik lagi ng utak ko, which is torture ako minsan. Parang lagi mong panghahawakan kung bakit kayo nagsimula. Oo, diba? at saka ang bait-bait ng mga pamilya niya sa akin. Tsaka yun yung genuine na love, Enzo. Diba? Genuine na love na parang kahit hindi mo palaging mahalin, hindi palaging okay. Pero palagi mo siyang pipiliin araw-araw. Dati, I mean, nagpo-post ako na parang, ayoko na, ganyan, yung mga ganon. Pero, pagka nabasa mo na sa memories mo, Ew! Ano yung para sa'yo yung parang secret para mas maging strong at mas mahaba yung relationship? pagka, once na nag-away kami, talagang, gusto ko na mag-iulay sa'yo, walay na tayo, nagsawa na ako, ganun, always. Pero ang maiisip mo dyan is one thing, every time na matutulog ka sa gabi, babalik lahat sa'yo ng mga, meron mga may kakilala, ganyan, ang saya namin dati. Every time na mag-aaway kami, ganun yung like parang magre-rewind, ewan ko akong Lord ba yun o hindi ko alam. Kumbaga, minsan talaga darating yung time na mapapagod at mapapagod ka. Diba? Pero, babalik at babalik yung point na yung mga pinagsamahan nyo, at saka yung pinagdaanan nyo. Ang mga ginawa niyang tama. Ewan ko ba, ba't ganun ako yung parang always tama lang yung nakikita ako na parang. Pero ano yung, kung gusto mo lang like, kung open ka lang like, i-disclose, ano for you yung pinaka-challenging na parang problema or na-encounter mo sa relationship mo na parang worst na for you, pero na-overcome nyo and for you na naisip mo na, okay, ito yung talagang nagpa-strong pa sa amin. Yung namatay yung in-law ko, yung dad niya nga namatay. Yung dad niya kasi is providing like everything for us. Like even this house, siya yung nag-down payment and all. Siya yung kabila naming paaba. Ganon, yung parang namin. So nung namatay siya, yung in-law ko, parang lahat kami parang napilay, lalo na yung mga anak. Ako, daughter-in-law lang ako, na parang asawa lang ako ng anak niya. Pero basically, yung apektos nung nawala siya is. Siyempre, malaki din yung effect sa'yo. Oo, sobra. So, paano mo yun na-overcome? And kung masabi mo na yun yung para sa'yo, parang pinaka-challenging for you, and para sa family mo, paano mo siya na-overcome? Yung naging stage namin dun is ayawan na. Which is yun yung pinaka-kinakatakutan naming lahat. They can't move on. Pagka ganun ka good yung parent. Yeah. Diba? Pero nung nagsisimula kayo ng partner mo, paano mo nalaman na siya na hanggang huli? Kung babalikan mo yung mga sinaunang moment nyo, merong times na parang ito na ata yung mga kasama ko talaga. Yung parang one moment, may naalala ka na, one moment, ay, ito na. Yung nanganak ako sa panganay namin. Nung nanganak ka pa lang? Yun na. Hindi naman ako hindi kasi. Pa before? Kasi nung naging kami, paalis na siya. Hindi ko alam kung ano gagawin ko. Bago lang kami nun, tapos aalis na din pala siya within this, in a year. Like next year. Nakakatawa man. Pero, bago siya umalis, nagbuntisan. So, sa mga nanonood, isa sa mga key para mas maging matibay ang relationship, bago mag-ibang bansa ang partner, magbuntisan kayo. Joke lang. Ang bakit ang buntisan? Kesa naman Planado nyo ba yun talaga? Kasi alis siya o hindi? Hindi. Okay. Pero,
And 50-50. Hindi, Ayaw namin maghiwalay. Ayaw namin maghiwalay. At the same time, gusto namin tuloy yung relasyon namin. Ayun na. Ayaw mo umamin eh. Ayaw mo ba umamin na nagpa-play safe ka. Siyempre, ngayon, meron ka ng family talaga. Like, 3 pa yung mga anak mo. Maliliit pa rin, di ba? Ano yung mga bagay na iniwan mo before, nung dalaga ka pa? Nung dalaga ka pa, na kailangan mong iwan kasi may family ka na ngayon? Yung social life. Kasi ang aga nun eh. Which is 20 years old, buntis na ako. Pero kasi gusto ko rin yun eh. Pero pag iisipin mo, dapat pala tinapos ko muna tong nursing na to, di ba? Parang ganon. Well, ngayon yun yung naiisip ko. I'm trying to get to nursing this time. Pero shit, ang tanda ko na kasi hindi ko alam. I'm lost na parang kaya ko ba? Kasi nga, kapag ka nanganak ka na, which is 3 beses pa, parang nawawala ning yung minsan yung memory mo talaga, promise to God. And then yung priority siya. Yung priority, kung sino mag-aalaga and all. Masasabi mo na meron kang regrets in life ngayon? And ano yun? Regrets? Wala naman. Wala. Happy ka? That's Kung nagkaanak man ako ng maaga, it's okay. Kasi, tignan mo naman, I love my kids talaga so much. Kung yung sinasabi mo na before, di ba, parang, dapat pala tinapos ko tong mga ganito before, ganan-ganan. Sa ngayon, sa age mo ngayon, and then sa journey mo ngayon dito sa Canada, ano yung gusto mong sabihin sa 18-year-old self mo? I mean, hindi naman to, yung pangungonsensya. Pero, siguro, talagang pagka ka ng yung dream mo talaga, pursue mo muna, siguro. Bago ka sumabak dito sa relasyon na pagpapamilya ba. Yeah. Kasi, in the middle of nowhere, bigla ka mapapaisip kasi talaga na, sana, sana maganda yung karir ko ngayon, sana Well, ako naman, hindi naman ako nagsisisi. Nagsisisi konti na parang, parang dapat tinapos ko. Para meron akong madala dito na parang, kunin ko na lang doon, mag-exam na lang ako dito. Parang ganun. Pero, alam mo yun, pero mahirap yun dito sa Canada. Parang nag-pursue na lang ako doon sa kung ano na lang yung gusto ko. Which is yung pagluluto and yung yung pampaganda. Parang at least ngayon na-find mo kung ano talaga yung totoong passion mo, kung saan ka talaga masaya. Kasi for me, yan yung isa sa pinakakatakutan ko. Kaya sobrang hanga ako sa mga magulang na katulad mo, sa as a mom. Kasi yun yung pinaka nakakatakutan ko na parang, what if pag nagkanak ako, magiging mabuting ina ba ako? Yung mga, hindi mo alam eh. Takot ako. Ang hirap maging Kasi ibang responsibility yun. Exactly. Diba? Iba yun. Kaya sobrang saludo ako sa mga moms na kagaya mo. Kasi hindi biro magpalaki ng mga anak. And especially, lahat ng attitude, characters ng mga bata nagsisimula sa bahay at nagsisimula sa magulang. So, for you? Yung tingin mo na values na pinakamahalagang tinuturo mo sa mga anak mo? Number 1. Promise to God. Ito ang pinaka-ayaw ko talaga sa makukuha ng anak ko. Talaga. Which is yung inggit. Oh my God. Shit. Gawin mo na lahat ng mga ugaling gusto mo, pero wag ka, ayaw kitang maiinggit. Kasi walang gamot sa inggit. Ayan ang pinaka-ayaw ko. Talaga, shout out lang. Ayan na tumalsik sa ilawan ko. Ang inggiterang pinaka-ayaw ko. Kasi na-experience ko yan na parang inaway ako in the middle of nowhere. Bakit? Kakadating ko lang dito sa Canada. Shit. Bakit? Promise. Speechless. Inggit is
ikikil niya yung sarili mo. Totoo yun. Masama. Ayan ang pinaka number 1 ko na po. Ayaw ko talagang sabi ni Duterte. Bakit? Ano yung na-experience mo about that? Kaya parang para sa'yo, importante yun. That's the first thing I experienced here in Canada talaga. Yung inggit. Pagdating mo pa lang dito? Probably a month. Wow! Grabe. Which is, friend ko sila. Ano nangyari? Hindi, kahit gist lang. No, Okay. ito, experience lang. I'm good with everybody na I don't want to be talaga, so mean na. I'm just trying to be nice person na talaga. No, so, no hate, no hate. Experience lang. Experience diba? lang, Experience lang. Para sa kung nanonood ba kayo or what. Ultimo yung benefits, which is dalawa kasi anak ko na, diba? Pagdating ko dito, which is how much is that? So, first time ko nag-work sa Cinnabon. Siyempre, hindi naman pwedeng hindi ako mag-work eh. So, bago-bago ako, nag-adjust ako. Nakita ko yung workload. Sabi ko, sobrang ko sa sarili ko. Siyempre, starstruck din ako talaga sa environment. Yeah. Kasi hindi naman yun yung buhay mo sa Pilipinas. Hindi talaga. So, parang, sabi ko sa'yo, parang umiiyak yata ako dun minsan. Pero yun sabi ko, pero kailangan ko kasi ng Pero wala naman kaming responsibilidad kasi nakatira kami dun sa in-law ko. Hindi nila kami pinagbabayad at all. I mean, yung parang dito lahat kasi parang nakita mo nag-work. So, nakakaiya pagka hindi ka nag-work. Sige, try ko. Ayun na nga, sabi ko, nagbubuhat ako ng mga malalaking sako. Ng mga harina, sabi ko, naiiyak ako. Which is, ko doon, di ba? But that's normal in Canada. Ang buhay, exactly, yeah. That's normal. Ang buhay ko doon, syempre, party-party ka, QC girl ka, ganyan-ganyan. Hindi. So, nakatagal ako doon, which is 2 months. Wow, ang tagal! 2 months. Proud pa siya. Hindi kita ginajudge. Nakatawa lang ako sa kanya. Sabi niya, nakatagal din ako doon 2 months. Akala ko sasabihin niya mga 1 year. Nakatagal din ako 2 months. Wait, baka hindi ako choosy. Hindi naman. Hindi ako choosy. Wait. Ito disclaimer ha. Iba-iba yung tao. Hindi ako choosy, yeah. Iba-iba yung tao, iba-iba yung experience, iba-iba yung upbringing. So we have to respect. Dahil, ayun ang first time kong sumabak sa real na labor job. Labor job na per hour. Per hour. Kasi nga, nag-aesthetic ka na sa Eme lang ako sabi palamuti, ganyan. So, ano naman yung mga na-realize mo sa experience mo ngayon? Diba? Ano yung mga realizations mo na na-experience mo yung hardship dito sa Canada? Ganito pala yung buhay. Wait lang, ayun nga. Doon na tayo napunta. Sa inggit tayo. Okay. Ganyan, ang hate number 1 yan. Kaya, ayan ang pinaka ayoko na magiging ugali ng mga anak ko. Diyos ko, Lord, patawarin na. Kundi talagang magkaanuhan na tayo. Pero kasi sa pinagdaanan niya yung work niya, kasi iba-iba kasi talaga yan. Alam mo, maraming may magagandang profession sa Pilipinas na nagpunta dito sa Canada na nag-start talaga from scratch, from zero, di ba? And kaya hindi natin masisisi, like, tulad ng experience mo, parang para sa'yo, syempre nahirapan ka. Kasi iba naman yung buhay natin sa Pilipinas. Iba. And iba yung haharapin mo dito. Siguro ang difference sa atin, siguro ikaw, na culture shock ka talaga pagdating mo dito. But, for me, nasa Pilipinas pa lang ako, sineset ko yung utak ko, yung mindset ko na, okay, pagdating ko ng Canada, ito yung haharapin ko, hindi siya talaga magiging madali. Magtatrabaho ako ng hindi ko gusto, pero kailangan ko siyang gawin para mag-survive ako. Ayun. But you have to set your mindset na ganun, kasi yun talaga yung reality. And hindi mo siya ma-avoid. Because that's the reality living here in Canada. Tsaka, putya, talagang
ayun yung harapin mo na every day of your life dito sa Canada na parang, eto, tatrabaho, gising ka, mag-aasikaso ka. Mag-aasikaso ko pa nga ng anak. Tapos nagtatrabaho ka, ganun. Pero okay, going back dun sa inggit. Inggit. Ano yung parang pinaka nangyari? Like, yung end ng ano? So parang nagkasira-sira kayo? Oo, napunta siya sa hate. Like, pinag-usapan na ako, tapos nalaman ko, kinonfront ko. Bakit nyo ako sinasabihan ng ganito? Disclaimer, hindi, wala akong hate for everybody. It's just, Share experience lang. So, wala na akong, dun sa mga tao na yun, I'm at peace. Talaga, kung ang happy sila, I'm happy too. Talaga, sa totoo lang. Siyempre, di ba, parang yun yung first experience mo dito sa Canada, parang, wait, hindi ko ito na-experience sa Pilipinas. Parang tropa mo kasi, tropa talaga eh. Sa hirap at ginhawa kayo. Iba. Sa Pilipinas, wala kang pera, may pera ka. Tropa tayo, hindi tayo mag-iinggitan. So, ilang taon ka na sa Canada? 10? 11 years? 11 years? Oh, 11 years. 11 years. So, sa 11 Hindi years... ko na binibilang talaga kasi, yung buhay ko kasi dito na ako. Pero sa 11 years, ano yung pinakamatinding realization at natutunan mo sa pamumuhay mo dito sa Canada? Yung mental, yan ang number 1 mo iingatan. Mental health. That's true. Shit. Ay, be! Mental health. Promise. Totoo. Promise to God, cross my heart. Mental health. Kasi ako, ang hirap laban ng mental health. Nanganak ako, di ba? Postpartum ka, tas andito ka pa, tas may may mga shit ka pa na everywhere and everything. Ito lang payo ko sa inyo, parang mag-mental health kayo ng 1 or 2 days. Mental breakdown. Bangon kayo agad. Wala na yung hindi uso talaga dito maging weak. Ayun yung natutunan ko dito sa Canada. Bawal ka maging weak kasi, shit, pagka kinain ka ng weakness mo, wala na. Wala. Tuloy-tuloy yun, kakainin ka ng buo nun. Paniniwala ko sa'yo. Kakainin kang buo nun. Pinagdaanan ko yung reason. Kakainin kang buo, as in. Kaya dapat kung nagde-decide ka na mag-migrate or mag-ibang bansa, kailangan 101% buo yung loob mo. Wait, ikaw, anong weakness mo? Weakness ko? Dito, like parang naging, like major problem. Right now? Oo. No, not right now, like, Sa pinagdaanan ko? ang plastic ko. Hindi, parang gusto mo sabihin, right? General. Okay ka pa ba? Hindi na to okay. Yung sinasabi mo na mental health, totoo yun, nag-agree ako sa'yo. Sobrang importante and sobrang crucial na alam mo paano alagaan yung mental health mo. And ito kasi, hindi tao o hindi ko sino man ang kalaban mo dito. Kalaban mo is sarili mo. Kasi sobrang experience ko dito, promise, to God, cross my heart, which is, ikaw lang ang makakatulong talaga sa sarili mo. And, which is so hard. kasi sometimes hindi mo ma-explain sa ibang tao kasi sometimes hindi mo rin maintindihan kung ano nangyayari sa sarili mo. Diba? Oh my gosh, nagkakaintindihan. I love you. I love you too. So, ano mo ngayon? Estado mo ngayon? No, I'm happy. Joke, hindi. Right now, proud ako sa sarili ko na... Yeah, I'm proud of you too. No, parang chinuchoose ko pa rin mag-show up. Well, wait lang. Lang kami ngayon talagang hindi kami super friends. Yeah. Like, this is the first time na nag-talk tayo ng magiging super friends pa lang kami. Maraming time best nagkita, pero sabi ko, mag-podcast sa'yo Hindi, no. But the last time kila, Ara? Oo nga. That's the first time and yung last. Kailan tayo nagkita ba? Sa Gendo. Stagin. Pero hindi tayo masyadong nag-usap that time. Busy ka. Oh.
I know. Talaga ang benta ko noon para kay Joyel. Kumita ka. Kasi hindi ako Shout out kay Joyel! Shout out sa'yo, Joyel. Gustong-gusto ko umuwi. Pero putang ina, nakaka-uwi ko lang kasi. Ubus na yung pera, kaba ng bayan. Kalaban mo is sarili mo, but ang dito sa Canada, iba sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, YOLO ka dun. Yun, iba talaga sa Canada. And iba ang dadanasan experience mo dito. And okay, eto yung sinasabi ko palagi, na-acknowledge natin before. Ako personally na-experience ko, na-acknowledge natin na okay, may depression, may anxiety. And super iba kapag ikaw na mismo ang naka-experience. Like, hindi mo na naiintindihan yung sarili mo. That's why it's really important to have like someone or friends na nakakaintindi sa'yo, na pipilitin na lumabas ka, like just to express Like ano lang talaga. Lalo na yung mga postpartum na ma'am na nandito. That's a different story though. Like, ibang level pa yun. Ibang level talaga yun. May experience mo din yun pagka nandun ka na. So parang sa overall na experience mo sa Canada, like in 15 years living here, yung pinaka-importante is mental health. Which is, nag-agree ako. Super, diba? Ako din. Ganda. And ano yung pwede mong masabi sa Message. kanila na message na parang pwede mong ma-advise sa kanila, like parang nagtitink sila na okay, gusto kong mag-move or mag-live sa Canada or sa mga bago pa lang dito, ano yung pwede mong ma-advise sa kanila? Pwede ka naman mag-move talaga kung gugustuhin mo dito. Pero it's like talagang hard work at saka dapat ready talaga yung mentalidad mo. Ready ka sumabak sa kahit na anong issue, sa kahit na anong problema sa buhay. Alam mo yung mga yung importante lang sa buhay mo, yun yung mag-focus ka. Yeah. Kasi ang mga kunyari, sisiraan ka, ganyan, may mga masabi sa'yo. Huwag mong pansin kasi mag-aambag ba yun ng pera sa buhay mo? Hindi. Kasi minsan na-stuck tayo sa mga bagay na akala natin super importante sa buhay natin pero hindi natin na-realize. Yun na pala yung nagda-drag down sa atin. Exactly. So, you have to shift your mind and attention sa mga bagay na mas importante pa doon. Sa'yo. So, nag-focus ka lang dun sa kikita ka ng pera, dun sa Magsusurvive ka. Magbabayaran mo lahat ng bills mo. Shit, pagka hindi mo yun nagawa, shit, wala ka na. Yeah. For you, ano yung mindset mo right now na okay, para ma-overcome ko lahat sa mga dadating na challenges sa buhay mo? Wala, just Chill ka lang? Oo, chill. Go with the flow? Dati hindi. Hindi ako chill. Talagang dinadamdam ko talaga yung mga bawat Sensitive ka dati? Oo, dati. Pero ngayon matututunan mo kung gaano ka magiging matigas. And you also have to choose your battles. Kailangan alam mo yung mga bagay na worth it pa ba ipaglaban o hindi na. Kasi alam mo at mararamdaman mo kung talo ka na o kung mananalo ka. And always choose yourself. Exactly. Ikaw ba, choose mo yourself? Oo naman, right now, yes. Di mo sure! Di mo. Ako lagi ko itong tinatanong kasi ako lagi akong grateful sa kung ano mang blessings o kung ano nangyayari sa buhay ko, paano ako survive dito, like, alone, like, without any relatives or without any family. Diba? Wala ka pa talaga. Ikaw, ano ka pa? ano ang pinaka-thankful and grateful ka sa buhay mo ngayon? Itong buhay ko ngayon talaga, promise. Kontento na ako. Yung iba, di ba, gusto ng buhay mo, tas ikaw magre-reklamo ka pa ba? Makapunta nga lang sila, yun na yung dream nila eh. Ikaw, nandito ka na, may bahay ka na, and all. Di ba? Yung parang, ayun lang, na yun yung parang kontento na ako doon as what I have, di ba? So, parang gagalingan ko lang talaga ng mabuti pa. Sa kung ano mang nangyayari sa buhay kasi madami akong gusto. Madami akong gustong puntahan, lalo na yung mga anak ko. So, yun na lang. Yun yung pag-i-hard work mo na lang. Hindi naman akong nag-a-achieve ng super taas na... No, hindi. Ano lang ako, yung parang... basta kung ano man yung mga narating ko ngayon is... Sana nakita ng daddy ko or ni daddy-in-law ko, yung mga ganon. Ano yung mga gusto mong advice na pwedeng sabihin or i-share na message sa mga gustong
mag-migrate dito sa Canada or sa mga gusto nagdi-dream ng like Canada life. Canada dream. Yan, tama. Like American dream lang din. Ano yung masashare mo? Number 1, be ready. Talaga yung mental health mo talaga. Pagka may weak ka ng pag-iisip mo, shit, wala ka na. Natatalo ka. Out ka na kapag ka ganitong struggle lang, pinagalitan ka lang. Wala na. Iyak ka na sa gilid Maganda sa Canada pagka ang benefits and all. Pero titibayan mo lang talaga yung sarili mo kasi meron dyang, di ba, mental health nga. Tapos yung homesickness, di ba? Talaga number 1 din. Lalo pag winter. Iba. Kaming ng mga nandito sa Canada, every time na winter, nararanasan namin ang homesick. Kailangan kaya mong dalhin ng sarili mo. Kasi yung kalaban mo yung sarili mo lang. Diba? May tumatawa dito sa gilid. Ikaw, anong mapapaya mo sa kanila? Like, yung mga gusto sumubok ba as international? Kailangan mo talagang i-ready yung mindset mo na kailangan buong buo mong iiwan yung buhay mo sa Pilipinas kasi sobrang iba nun talaga. Na pagdating mo dito, kailangan mong harapin yung mga bagay na kahit hindi mo gusto, kailangan mong gawin for you to survive. So, kailangan ready yung mindset mo and kailangan kaya mong i-take lahat and kailangan tibayan mo yung loob mo. And lagi mong babalikan yung simula and reason kung bakit ka nag-decide na lumipat and mag-abroad para iwanan yung family mo and sacrifice ng lahat. Yun yung pangalan para sa akin. Break it down! And then, sa susunod, marami pa tayong pagdidiscussan, marami pag-uusapan. And ang dami kong realization na nakaka-relate ako sa mga sinabi mo. Madami kayong ma-experience talaga na hindi nyo ine-expect. Talaga. Na dapat ready yung mga sarili nyo pagka sumaba kayo dito sa Canada. At dadating yung point na wala ka nang magagawa kundi tanggapin na lang. Exactly. Kasi that's the reality of life. That's the reality talaga. And thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for for having us here sa bahay mo. Nandito kami sa bahay ni Ash. And yun, sana may mga natutunan kayo. And next time, we're gonna make another episode. So, yun. Harap ko maging artista. Gusto mo ba? Gagawin niya akong artista. So, this is my stepping stone. Stepping stone, okay. Malapit ka. Kita-kita tayo ulit sa susunod na episode ng Little Talks. This is Ashlyn. And this is Andrea. Thank you so much for watching and see you sa next episode.